sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Welcome once again, brothers and sisters, sa ating midweek Bible study. Yan. Purihin ang Panginoong Diyos. Patuloy tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat tunay na dakila ang Kanyang katapatan sa atin. Sapagkat laging tayo pinagkakalooban niya ng mga ganitong pagkakataon na makarinig ng Kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. But before anything else, mga kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o katas-taas ang Diyos Ama sa langit, Diyos na dakila namin at mapagmahal. Ama, maraming salamat muli sa gabing ito na kami makakarinig na naman ng mga pagtuturo mong magiging gabay namin sa araw-araw. Lord, tanging hiling namin ang iyong gabay at patnubay, higit sa lahat ng iyong banal na Espiritu. Sapagkat inaamin namin ang aming kawalan, tunay na wala po kami magagawa kung wala kayo. Sa gabay at patnubay ng iyong Espiritu, magkakaroon po kami ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. At itinataas ko rin po sa iyo ang aking mga kapatid sa mga oras nito, Panginoon, na magkaroon sila ng kalayaan na makarinig mula sa iyo, Panginoon. Magkaroon sila pa ng masiding pagnanasa na matuto at lumalim ang ugnayan sa iyo, Panginoon. At laging i-remind sa kanila na laging merong ganitong pagkakataon na makarinig ng iyong mabuting balita. Lord,
Tinataas ko po sa iyo mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa praise and worship, Lord, the music ministry, the song leader, Panginoon. Lord, we ask for your double portion of your anointing. At higit sa lahat po, sa kapatid namin gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. May your name be glorified tonight, Father God. And again, we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Meron po tayong mga announcement sa ating nalalapit na covenant member. Active and inactive are invited sa ating covenant meeting sa June 15. Ito po'y Sabado, 1:00 ng hapon onwards sa City Garden, Grand Hotel Makati. Ang ating pong attire is smart casual. Ano po? At let us be reminded of our covenant with the Lord, mga kapatid. Yung ating tipanan sa Kanya. And of course, yan, makikita po natin sa screen yung location, yung map. Yan. Thank you, Lord. At next po ay yung ating Life in the Spirit Seminar na gaganapin po sa East Area sa June 22, 2024. Sabado po yun at magsisimula po ng 8:00 ng umaga sa ating worship center sa East, sa St. Joseph. Yan. And of course, hindi natin makakalimutan ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday. June 12, 2024, happy birthday, Sister Anrin Vito. Happy birthday, sis. Sister Adelaida Marqueses. Yan. Uy, 2 lang ang may birthday, no ha? Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Take it away, Brother Bong. Yan, happy birthday and enjoy your day mga kapatid. Yan. So mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na natin yung mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong magpuri, umawit, tumalon, sumayaw sa ating Panginoon. So tonight, let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Isang napakagandang pagkakataon naman ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat at makapag-aral ng banal na salita. Kaya samahan niyo po kami at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. And hello po mga kapatid, handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen, amen. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta po ang Coffee Family? Going forth. Let's grow. Let's glow together in the service of our God. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come. Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, sumabay po kayo. Lahat po nasa kanilang tahanan o kayo'y nasa biyahe pa. Sumabay po kayo ng pag-awit sa Panginoon. Hallelujah!
sa Diyos mo hanap ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong matatamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan mo siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan mo'y siyang nag-iingat. Sa daraanan mo'y siyang nag-iingat. Sa daraanan mo siyang nag-iingat. Hallelujah. Tunay na kapangha-mangha ka, Panginoon, sa iyong mga gawa at sa iyong kabutihan. Hallelujah. Namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin na iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay tingin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadaliman.
papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamahal sa iyong trono. Sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko. O Jesus, sa iyong trono, papupurihan ka, o aking Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah, sa iyong trono. Papupurihan ka, aming Diyos. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Glory, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Tonight, let's prepare ourselves, yung ating Bible, notebook, ballpen, marker, yung lahat ng gagamitin natin habang nakikinig tayo. Magsulat, lagyan ng mga, i-highlight natin yung mga scriptures na ibibigay sa atin sa gabing ito. So, tawagin na rin natin yung mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong makinig at mag-aral ng kanyang salita. And tonight po, nasa series po tayo ng Epistle to the Hebrews by Paul para simulan ang chapter 8. Of course, i-welcome natin ang ating kapatid na si Minister Andy Magadia. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa atin mga kapatid kay Kristo Jesus, sa lahat pong nanonood sa ating pong midweek Bible study sa buong mundo, sa buong bansa. Ang lahat pong Comfy members, even yung pong mga ngayon lang nagbukas ng kanila pong Facebook para manood po ng live streaming na ito, welcome po sa ating lahat. At sa gabi pong ito ay tayo po'y magpapatuloy sa ating pong aralin from the book of Hebrews. Pero bago po ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoong Jesucristo, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay mag-aaral muli naman po ang inyong kapahayagan. Gamitin niyo po ako na inyong lingkod. I'm nothing without you, Lord. Thank you for everything, Lord. Thank you for the wisdom and for the present new revelation. Take full control, Lord, of this Bible study. In Jesus' name, Amen. So, salamat po sa Panginoon at tayo ay nabigyan muli ng pagkakataon upang magbahagi tungkol po dito sa Book of Hebrews
At ngayon nga po mga kapatid ay nandito na po tayo sa chapter 8. Ano po, natapos na po tayo doon sa chapter 7 of Hebrews 7 at narinig po natin ang mga pag-aaral tungkol po doon sa pagka-priest or pagiging high priest of our Lord Jesus Christ. At base po yon sa pagiging priest ni Melchizedek. At diniscuss po yun ng ating mga kapatid. Ano po, nandoon si Minister Jeff, si Minister Otan, and Minister Sandy. Ngayon po ay pag-aralan naman natin ang chapter 8, mga kapatid. Ano po? Okay, basahin muna po natin ang mensahe mula sa Hebreo, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 5. Si Jesus ang ating pinakapunong pari. Ito ang ibig naming sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa dakong banal sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog. Kaya't kailangan ang ating pinakapunong pari ay mayroon ding ihahandog. Kung siya ay nasa lupa, hindi siya maaring maging pari sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Iyakin mo na gagawin mo ang lahat ng ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ang mensahe po ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang atin pong magiging pamagat sa pag-aaral na ito ay The Supreme Minister, our Lord Jesus Christ. Ano po? Ang subtitle po ng aking ibabahagi sa atin sa gabi na ito ay tungkol po ito dun sa Christ is the exalted high priest. Christ is the exalted high priest, a heavenly and spiritual minister. So sa atin pong pagsisimula, ayon po sa sumulat ng Hebrew, the writer is about to give the chief point. Ano po yung pangunahing punto? Major trust, yung trust na may H po ha. Yung pangunahing udyok o tulak. And principal thought, yung pong mga naisip na prinsipyo of the high priesthood of the Lord Jesus Christ. So, yan mga kapatid ibigyang pansin po natin yung pong chief point ng saka po yung major trust and principal thought of the high priesthood of our Lord Jesus Christ. Now, Jesus Christ is the great high priest. He is the one who stands between God and man. The only person who can make man acceptable to God. Yan po very clear mga kapatid. So, nung pong mga nagdaang mga Wednesdays, ay natalakay natin doon na it is proven naman na siya po ay considered as the high priest. Ano po? At dito po tingnan natin ito mga kapatid what is the major trust of his priesthood? So makikita po natin as a high priest or yung sinasabing makita po natin yung kahalagahan dito ng kanyang pagiging priesthood. Alam niyo po, ito po yung salitang ministry or yung sinasabi nga it is ministry mga kapatid. Ano po? Ang ministry po, ang meaning niya ay refers to any action taken on behalf of the church that serves its missions in some way. Ministry might look like preaching, volunteering, going on mission trips, or any small actions that make your church a better place, mga kapatid. Ano po? So dito po, makita natin kapag sinabi rin kasing ministry, malawak po ito. Di po ba sa ating sa comfy, tingnan nyo, nakalagay doon ministries, meaning plural, di po ba? So marami pong ministries na napapaloob dyan, like meron pong mga adults, meron pong youth, may children, and even ngayon nga po meron na pong mga, yung pong mga ating mga senior citizens, no? So nakakatuwa po. At ngayon nga, di ba, may ministry tayo sa ano po, sa
yung ating online, yung ating live streaming, it is also a ministry, mga kapatid. So napakalawak po ng ministeryo na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. At pag sinabi ng minister, ang isa rin pong meaning niyan is to serve, mga kapatid. So napakalawak po ng ating pong mga gawain sa gawain ng Panginoon. At yan nga po, tingnan natin to. Jesus is the great minister of God. Oh, sa kanya, siya po ay the one who ministers both in heaven and upon earth for men. So, yan mga kapatid, nung siya po'y nagkatawan tao, no, lalang ng Espiritu Santo, no, siya na bumaba dito sa lupa, naroon din po ang kanyang ministeryo, mga kapatid, na ngayon ay ipinagpapatuloy din natin, mga kapatid. At ngayon po, he is also ministering in heaven. So, it is very clear po na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagmi-minister both in heaven and upon earth for man. Ano po? Both places are significant. Jesus Christ is the great minister, the supreme minister who ministers day and night for men in both heaven and earth. Ayan, mga kapatid. So very clear po kasi nga ang ating Panginoong Hesukristo ngayon ay naroon na po sa kaharian ng ating Diyos Ama. At alam niyo po, ang kanyang ministry ngayon, di ba, nadoon nga na siya ang pagka nga tayo nagpipray in His name, di ba sinasabi niya, tayo pag magpipray ay magpray tayo in His name. At alam natin na ibibigay ng ating Diyos Ama ang ating mga minimithi at kahilingan sa ating buhay na ito. Ano po? So tingnan natin ang first part nito. Christ is the perfect high priest. He is the exalted high priest who sits in the throne of highest honor at the right hand of God's throne. Ito po yung napakahalaga, mga kapatid, na yun ang kanyang ngayong ginagawang paglilingkod. No? Doon na po sa kalangitan. At mga kapatid, hindi po biro ang ganong klase ng paglilingkod. Siya lang talaga ang qualified. Ano po? Kaya nga hindi lang po siya high priest kundi ano po siya great high priest, no? At naroon po siya sa throne of highest honor. Kaya lang po talaga yung may karapatan na mapunta doon. So, salamat sa Panginoong Diyos at pinapakita po sa atin ang ganitong mga katuruan, mga kapatid. Doon po sa Hebrews 7:26, sa makatuwid si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Also in Hebrews 8 verse 1, si Jesus ang ating pinakapunong pari. Ito ang ibig namin sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Okay, Jesus Christ meets all the qualifications to be the perfect high priest of heaven. So mga kapatid, napakahalaga po kasi nung nakaraan po na Wednesday, kung ating pong natatandaan, tinalakay po doon ni Minister Sandy yung pong difference ng pagiging high priest po ayon po sa doon po sa genealogy, di ba? But then dito po pinapakita, mga kapatid, hindi na po doon sa genealogy kundi doon sa promise of God na ginanap niya doon ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yung po kasing sa genealogy, remember doon po sa angkan o tribe of Levi ang mga yung mga high priest at that time doon po sa Old Testament. At yun from Aaron. So from the tribe of Levi po yun. So makita natin, pag tiningnan natin yung genealogy of our Lord Jesus Christ is like Melchizedek, wala pong pinagmulan Hindi nga sinabi kung sino ang mga magulang, kung kailan siya ipinanganak, walang simula, walang katapusan. So talagang makikita po natin yung pagiging ito hindi lamang po high priest kundi great high priest na ngayon ay siya lang talaga ang qualified for that title, mga kapatid. Okay, kasi po mayroong mga sinasabing earthly priesthood or yung sinasabing earthly priest. But then makita natin, mga kapatid, eto si Lord Jesus Christ, siya po ay hindi lamang priest here on earth but also in heaven. So mahalaga po yun,
At yan ay nabigyan naman ng liwanag sa pag-aaral natin nung nakaraan mga kapatid. Ngayon po in verse 2, He is the high priest of the true place of worship. No? So dito po yung true place of worship na sinasabi ay the tabernacle erected by God Himself mga kapatid. Tingnan po natin to ha. Jesus Christ is the high priest of the true place of worship. Ulitin ko po. Jesus Christ is the high priest of the true place of worship. The minister of the sanctuary of heaven. O, di po ba sa mga kapatid, yun po ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo as of this very moment, mga kapatid. Na doon po siya, ang kanyang ministeryo ay doon po sa in heaven, which is ito po yung makikita natin dito. Ito po yung sanctuary of heaven or sinasabing yung true place of worship. No? So it is true that Jesus Christ is in heaven to reign in majesty and glory. He is also in heaven to be the minister of heaven. Ayan, di po ba? So hindi lang po siya high priest of heaven, but minister of heaven. To be the minister of the true sanctuary and tabernacle or place of worship. Eh mga kapatid, mamaya makikita po natin what's the difference between yung pong tabernacle doon po dito sa lupa, ano? Na yan po ay pinagampanan ng ating Diyos kay Moses, mga kapatid. Mamaya po pag-aralan natin yan. Tingnan natin dito ang isang mahalagang bagay. We will receive if we come to God, hearing our cries for mercy and grace. Ito po, napakahalaga ngayon. Ito yung isa sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba siya ay nasa kingdom of God na, nasa heaven na siya? Kapag tayo po ngayon ay lumalapit sa Kanya, no? Tumatawag sa Kanya, alam niyo po, tutugunin niya ang ating mga prayers. Ano po? At tandaan din natin, hearing our cries for mercy and grace. Natin diyan po, pinagkakaloob niya yung lahat pong mga hinihiling natin, most especially if we are asking for mercy and grace. Ano po? Delivering us from all the trials and temptations of this corruptible and dying world, mga kapatid. So tingnan po natin ito ha. Nadoon po, inililigtas at talagang nakalalagpas tayo sa maraming testings, mga temptations, and yun po, there are times naroon yung mga corrupt things and salamat kay Lord kasi nga 'di ba sinasabi natin ang world is decaying, deteriorating, but thanks be to God na tayo po ay still kicking and alive because God is with us. Our Lord Jesus Christ ay hindi lamang siya nag-i-intercede sa atin kundi tinutulungan niya po tayo mga kapatid. Nakikita niya po ang lahat nating ginagawa. Okay? At alam natin though siya ay nasa heaven, ang third person, the Holy Spirit na siya rin yun ay nasa ating katauhan, nasa ating puso. Kaya salamat po kay Lord, ano, mga kapatid, to minister the Word of God to our hearts. Ayan, di po ba? So salamat sa salita ng Diyos na patuloy po nating inaaral. Katulad ngayon, Bible study tayo, patuloy nating hinihimay-may, inaaral ang salita ng ating Diyos. At yan din po ang nagmi-minister sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, sa ating mga buhay. Kung kaya napakapalad po natin bilang mga pinili at hinirang ng ating Diyos na ngayon po ay naglilingkod sa Kanya. Ano po? Now let's proceed to verse 3. Ano po? He is the high priest who offered the gift and sacrifice of himself. Ito napakahalagang bagay po nito, no? At pag tiningnan natin to offered to God on behalf of men, yung in-offer niya po mismo, di po ba ang high priest, sila yung mga nag-o-offer, okay, ng mga gifts and offering natin sa tabernacle or doon sa altar, ano po. But then, alam niyo po dito, hindi lamang siya nag-offer. Hindi lang siya yung instrument na mag-offer, kundi He offered Himself. No? Inialay niya po, ibinigay niya po ang kanyang sarili para po sa ating kaligtasan. Kaya po, tandaan natin that only perfect gifts and offerings are acceptable to God. Okay, siya lang po talaga ang may kakayanang magbigay ng perfect offerings and gifts. Ano mga kapatid? Doon po sa Revelation 1:5, sa Tagalog po, at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay na binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa, inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. O di po ba mga kapatid?
yan po yung proof na talagang tayo po ay hindi lamang pinatawad, pinalaya, kundi tayo po ay kanyang iniligtas at ililigtas pa sa kanyang muling pagbabalik. Sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So siya lang po talaga ang perfect gift, perfect offering, mga kapatid. Doon po sa James 1:17 or Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago at nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. So yan po, mga kapatid, every perfect gift comes from above, comes from the Lord. Ano po? Now let's proceed to verses 4 and 5, mga kapatid. Ano po? He is the high priest of the real, ano po? Heavenly world. Okay, so dito, mga kapatid, talakayin natin to, ha. There is a real world. Kaya nga yung sinasabi natin, napanood nyo na ba yun, that heaven is real? Huh? So there is a real world, a heavenly world, and there is a tabernacle. There is a tabernacle, a throne room in which the glorious presence of God dwells. So mga kapatid, tandaan natin na kung dito po sa lupa, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung dito po sa lupa ay mayroong tabernacle. Actually, noong unang panahon, ang ginagawa po nila Moses, nagte-tent sila. Imagine, at that time, wala pa namang mga temple or churches or yung katulad ngayon na talaga pong building na, yung mga talaga pong may mga structure na. Dati, mga tents po yan, mga kapatid. But then, alam nyo bang in-honor yun ng ating Diyos? Hanggang sa ngayon po, may mga churches na tayo, glory to God, At salamat sa Panginoon na ang Diyos ang nagkaloob ng ganyan pong mga biyaya sa atin, po? So, tingnan natin ito. A throne room in which the glorious presence of God dwells. Yun po yung tabernacle. It was the pattern from which Moses made an earthly tabernacle. Naroon po yung sa Exodus 25 verse 40, mga kapatid, po. So, kapag kasi pinag-aralan po natin ito, mga kapatid, kasi ito po yung shadow, or anino ng mga darating. Kumbaga, ito pong naganap dito sa mundong ating ginagalawan ay shadow of yung pong mga magaganap sa ating sa future, po. Tingnan natin to, ha. God had shown Moses the real pattern of heavenly worship and told him to make a copy of it upon earth. That is what the tabernacle was. Ulitin ko po, ha. That is what the tabernacle was. Okay. That was carried around by Israel in the wilderness wandering. So yun po, mga kapatid, na yung nung unang panahon, naranasan ito ng mga Israelites, At ano nga sila noon, kumbaga magtatayo ng tolda dito, magtatayo ng tolda doon, kung saan po sila ipadala ng Diyos, nagtatayo sila doon ng tent, at doon po sila nagwo-worship kay Lord. Ngayon, napaka-bless natin, Na tayo po may mga magaganda ng mga churches, air condition na, Glory to God. So purihin po ang Panginoon. Ngayon, tingnan natin to. Earthly priest can only give us a sketch or rough idea of heaven. Ulitin ko po yon. Earthly priest can only give us a sketch or rough idea of heaven. So yun po, mga kapatid, nung unang panahon, yun po ang ginagampanan ng mga earthly priest. Pero tandaan natin, yan po ay shadow lang or anino lang ng mga magaganap pa, sa mga darating pong panahon. Okay, ibig sabihin, may pahiwatig na. Okay, but Jesus Christ is the high priest and minister of the heavenly worship. Yan, napakaliwanag po, mga kapatid, ha. Jesus Christ is the high priest and minister of the heavenly worship. Kaya tayo po, di ba, pagka tayo ay umaawit kay Lord, sinasabi natin, ay nakarating sa throne ng Diyos ang ating awitin. So tayo po bilang mga mananampalataya at mananamba ng ating Diyos, sa ngayon po, di ba, nandito pa tayo sa lupa, and then
tingnan natin, di po ba, naalala niyo yung awitin na, yung ating pong panalangin na doon sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, mga kapatid. So, habang tayo po waiting for His second coming, no, ay nag-worship tayo dito, di po ba, sa mga tabernacle or sinasabing place of worship here on earth. And ito rin po ang ating gagawin in heaven sa takdang panahon. So mga kapatid, nakaka-bless po at ngayon pa lang ay tayo ay tinitrain na ng ating Diyos sa mga bagay na darating pa sa ating buhay. Kaya nga pagdating natin sa heaven, wow, glory to God, hindi na po tayo mababaguhan ng ating mga gagawin doon. Kasi mag-aawitan tayo, magpupuri sa ating Diyos at wala na po yung mga maraming samot-samot sa buhay, wala nang wala nang problema, wala nang lahat-lahat, kundi magpupuri tayo, no? At naaawit sa Panginoon. That's why ang ginagawa natin ngayon, we're worshiping God in spirit and in truth, mga kapatid. So, salamat po kay Lord. Sa atin hong pagpapatuloy, tingnan pa natin to, mga kapatid. Therefore, He is the one who can lead men into heaven, into the world that is real and perfect and has no end. Di po ba, mga kapatid? He is the one who can lead us into the very presence of God. Si Lord Jesus Christ po talaga, yan ang kanyang ministeryo ngayon. Sa atin din po, mga kapatid, salamat kay Lord na tayo ngayon ay tinuruan ng Diyos na sumamba ng tunay na uri ng pagsamba. At yan ay ating magagawa, hindi lamang kapag doon na tayo nasa langit, kundi ngayon pa lang dito sa lupa ay ginagampanan na po natin. Ngayon po, mga kapatid, tingnan natin to, napakahalaga po na tayo po ay patuloy na maliwanagan at ma-encourage na sa buhay na ito ay tayo ay piniprepare ng ating Diyos, no? Doon po sa ministeryo din na ating gagampanan doon sa kalangitan. Kung kaya nga po doon sa John 14, verses 2 and 3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. Wow, yan po ang nakaka-excite, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. So mga kapatid kay Kristo Hesus, wag po nating kakalimutan. Nasa buhay nating ito, di po ba, sa ating ngayong ginagawang paglilingkod sa Diyos, anuman ang iyong tungkulin, katawan ni Kristo, gawin po natin ito ng buong puso. No? Hindi lang buong puso, may kasiyahan, may kagalakan. Kasi yan po ang pleasing kay Lord na paglilingkod. Kasi as ministers, no, of His words, tayo po ngayon ay napapadako o nadidistino sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ano man po ang ipinagkaloob sa atin ni Lord na ministeryo? Ano po ba ngayon ang iyong ministry na kinapapalooban? At kung yan po ay ipinagagawa sa atin ng ating Diyos, kasi tandaan natin, maraming klase ng ministry ang pwedeng paglagyan sa atin ng ating Diyos. At siya po mismo ay nag-set din ng best example nang nandito pa po siya sa lupa, mga kapatid. Siya ay naglingkod ng buong puso, ng buong kagalakan, with humility. At ito po ay nagbigay kaluguran sa ating Diyos Ama. Ngayong nandun na siya sa langit, yung pa rin po ang kanyang ginagampanan, mga kapatid. Na ngayon po, nandoon siya sa kalangitan at alam natin na tayo po ay kanyang sinusubaybayan. Of course, sa Holy Spirit, nasa sa atin. At alam niyo po yung ating mga petitions, mga prayers, alam niyo po, naririnig niya yan, alam niya yan. Kaya in His perfect timing, kung ano man po yung ating mga pinagpipray din kay Lord, alam niyo, makakamtan din natin yan. So let's continue serving our God. Pagpatuloy po natin ang ministry that God has given us and always do all things for His glory, mga kapatid. Kasi nakaka-inspired po to serve Him anuman ang ating ginagampanan ngayon sa buhay na ito. At tatandaan po natin,
serving our God is very rewarding. Very rewarding po yan mga kapatid. Pagdating ng panahon ay tayo po ay Kanya pong bibigyan ng lahat ng ating mga minibitinin sa buhay. At tatandaan natin, ang ating final destination is in heaven. So, thank you Lord. At sa gabi po na ito ay ating pong napag-aralan itong tungkol po sa pagiging High Priest of our Lord Jesus Christ, Supreme, and at the same time, Supreme Minister. At sa mga susunod pong mga Wednesdays mga kapatid, abangan po natin yan kasi yan po ipagpapatuloy ng ating mga kapatid. No po? At abangan natin kung sinong mga pipiliin ng ating Diyos na magtatalakay nito. Pero as far as I know po, Minister Ed and Minister Ray Danganan ang magkukontinue po at ang kanila pong maituturo mga kapatid ay tungkol naman din po yon. Pagpapatuloy nila yung topic na ito, the Supreme Minister, our Lord Jesus Christ. Ano po? At ating pa pong patuloy na subaybayan ang ating pong mga banal na gawain tulad nito. At salamat po kay Lord sa pagkakataong ito. Nawa po tayo ay pagpalain ng pag-aaral na ito at huwag po natin kakalimutan ang mga gawain na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Tayo man ay nandito pa sa lupa, alam natin na kasama natin ang Diyos. Tutulungan niya tayo, gagabayan niya tayo, at bibigyan niya tayo ng lahat ng ating kailangan sa paglilingkod sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At bago po tayo magtapos, magkaroon tayo muli ng panalangin. Purihin po kayo, Panginoong Jesucristo. Napakabuti niyo po. Sa gabing ito ay kami ay muling nakapag-aral ng inyong mga salita. At nawa po ay ang mga ministeryo or yung pong mga ministries na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoong Jesucristo, ay magampanan po namin ang naayon po sa inyong kalooban. At pinapakita niyo po na ang amin pong ginagawa dito sa sanlibutan ay tunay na kalugod-lugod po sa inyo. So patuloy niyo po kaming bigyan ng aming kailangan, lalo po ng wisdom, ng anointing, Panginoon, na kailangan namin sa pagpipreach po ng inyong salita. At alam namin, Lord, na sa pamamagitan po ng preaching of the gospel, marami pong lalapit sa inyo, marami po ang magkakaroon ng bagong buhay at panibagong kasiglahan sa paglilingkod at maraming mararating ng inyong salita at marami rin po ang maliligtas. So Lord, help us, guide us, and protect us, O God. At tulad po ng inyong mga salita at pangako, nawa po ay ingatan nyo kami. Patuloy nyo po kaming bigyan ng lahat po ng aming kailangan para po magampanan namin ang banal na gawain na ipinagkaloob nyo po sa aming lahat. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We love you. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.